Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Ito naman, pag-usapan natin, tanong po ng marami, may jurisdiction pa ba ang ICC? Paulit-ulit po na tanong ito. And then isa pa, sinabi ng ating Pangulo ni PBBM. Sabi nga po rito, way back January 23, and PBBM reiterates ICC has no jurisdiction over the Philippines, won't cooperate in its investigation. Correct. Tama naman po ang ating Pangulo, wala na pong jurisdiction si ICC dito sa ating bansa. Okay? And then yung hindi po makikipag-cooperate sa investigasyon ng ICC, ito po yung something na hindi po hindi po totoo. Okay? Hindi lamang po talagang nakapronta na wini-welcome pa ng Pilipinas. Hindi. And after all, mas preferred po ng ICC yan na secret yung trabaho nila. Hindi nga po nila pinaalam eh. Ayaw nilang malalaman ang kanilang identity. Okay? Kaya walang bansa na nagkakaroon ng investigation ng ICC na merong red carpet na pagsalubong. Okay? At merong presidential banquet para sa kanila. Wala pong ganon. Okay? So, very secretive po ang ICC. Bakit? Hindi po birong tao. Okay? Ang kanilang iniimbestigahan. Ang mga subjects po nila ay yun pong mga leader na malulupit ng isang bansa. And then, yung mga maiilap na mga kaanak ng mga biktima mismo, yun po ang kanilang hinahanap. Alright, para magampanan ang kanilang trabaho. Ulitin ko lang, the President was right in saying na wala pong jurisdiction ang ICC sa atin. Okay? Pero ang tanong, bakit kang yaw-yaw ng yaw-yaw na kailangan mag-ICC tayo? Bakit tinipitch mo yan palagi? Bakit maraming nagsasabi na mga abogado rin na nagsasabi na dapat ICC ang pumasok na rito, hawakan na yung kaso, kunin na si Duterte. Diba? Si Bato de la Rosa. Oh. So doon po nahahati. Ngayon lilinawin natin ito. Again, ang sinabi ko rito, wala na pong jurisdiction, tama ang Pangulo. Okay. So isa-isahin lang po muna natin ito. Ito pong investigation na nagaganap ngayon. Okay? May kinalaman po yan kasi dito sa principle of complementarity. Okay? Ang sabi nito, ano ang galing ito sa Human Rights Commission. Okay? Source, International Criminal Court, ICC ang source nito. Okay, sabi nito, ano ang prinsipyo ng complementarity or what is the principle of complementarity? Yan, ang prinsipyong ito ay umiiral sapagkat nire-respeto ng ICC ang kapangyarihan at soberanya ng Estado or sovereignty ng Estado. Ano bang ibig sabihin ng sovereignty? Ang sovereignty po ay ang kakayanan o kapangyarihan na makapag-gobyerno. Pag sinabing makapag-gobyerno, kabilang po ang pagpapatupad ng mga batas sa kanyang mga subjects. Okay? Yan po, ang nire-respeto ng ICC. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong Court of Last Resort. Yan. Dapat sana ang mga local courts ang maglitis. Dahil nga naman po, mas praktikal, hindi magastos, kapag yung mga kaso ay malapit sa pinaghihinalaang biktima o may sala at pinangyarihan ng krimen. At maigi rin kapag local na wika ang ginagamit. In the case of President Duterte or former President Duterte, wala namang problema. Marunong naman siya, fluent naman siya sa English. Okay, di gaya ni Ximenet. Now, so yan po yung court of last resort. Kapag, eto na lang, balikan natin to. Ang prinsipyong ito ay nagsasaad na ang ICC ay maaari lamang mag-imbestiga
at mag-usig ng mga krimen ng Estado kung ang sariling jurisdiction nito ay sadyang hindi kaya o ayaw nang gawin ito. Ibig sabihin, um, meron namang gumaganang korte ang isang bansa pero ayaw nilang gawin. Paano ayaw gawin? Hindi naman ho kasi uubra na yung korte ang mag-proactive na, oy, demandahin kita, dinggin ko kaso mo. Kasi walang biktima na tumatayo para mag-assert ng kanilang karapatan. Wala naman hong ganon. Di ba? So kinakailangan meron pong magsasampa ng kaso. Kaya lang po, papaanong magsasampa ng kaso kung ang taong yun mismo, ang biktima o kaanak ng biktima ay takot na takot sa kanyang irereklamo. So mawawalan po ng saysay ang korte. Okay? Ang tanong, wala na bang resort para mai-assert pa yung kanyang karapatan? Meron. And here comes the ICC. Provided, nagagawa lamang po yan kung ang bansa ng taong ito ay bahagi ng ICC. Okay? Or yung krimen o yung ginawa sa kanya ay nakapaloob po sa panahon kung kailan ang kanyang bansa ay naging bahagi ng ICC hanggang sa ito ay kumalas. So doon po magagawa yan ng ICC. Prior to the membership and beyond the exit, wala pong jurisdiction na ang ICC. It is the same in the case of the Philippines. Those cases before November 1, 2011, wala pong kwenta yan sa ICC. Lahat po ng mga kaso magmula nung tayo ay opisyal ng kumalas noong March 17 or 19 yun, 2019, wala na pong, beyond that, wala na pong jurisdiction ng ICC. Okay? Ganun po. Ito yung pangalawa. Ang ICC ay papasok lamang kung pinapakita ng estadong nahaharap sa pag-uusig na hindi ito magsisikap na gumawa ng tunay, seryoso at mahusay na aksyon upang matiyak na makamit ang hustisya sa mga lokal na korting ito o mga korte nito. Okay, now, again, in the case of the Philippines, the previous administration, ano ginawa nila? Sino po ba ang dapat na mag-investigate ng seryosohan? Ay, ang magandang tanong rito ay, sino po ba ang dapat mag-investigate ng seryoso nun? NBI under ng Department of Justice. Ginawa ba nila? Ginawa po nila. Seryoso ba? Yun nga lang po ang hindi. Bakit? Kasi nga, ang sabi nga ng ICC, kung totoong seryoso, sabi nila, yung investigation nyo, how shall? Sabi nila, hindi kami naniniwala. Gusto nyo lamang na bumitiw kami, ma-avail ninyo ang principle of complementarity. Na kayo muna yung mauuna, kayo na yung maghawak ng kaso. Ang principle of complementarity, balikan nyo yung pinakita ko sa inyo kanina. Ang principle po ng complementarity ay kinakailangan, di ba, ay yung kaso or yung investigation seryoso or yung kaso dinidinig na sa kanyang sariling bansa. In the case of Duterte, wala pong ganun. Diba? Nung nakaraan, walang ganun. Pasensya na kayo kung choppy, mahina po talaga yung internet ko. Yan, pasensya na. Okay? So, ngayong panahon na to, pag-upo ni PBBM, di ba nag-investigate din sila. Wala pa rin pong nangyari. Ganun pa rin ang sabi ng ng ICC. Inuuto nyo lang kami. Kaya hindi po napagbigyan. Kaya po nung panahon ni PBBM, inutos na ng korte ng ICC na ituloy na yan, investigation. Ginugoyo lang kasi tayo ng tawag diyan ng Pilipinas. Kasi nga kung totoong meron tayong seryosong investigation, di sana meron po, let's say sabi 7,000 deaths, di ba?
dapat meron ding 7,000 investigation. Dapat meron ding 7,000 folders ng mga individual na biktima na inimbestigahan at may resulta. Eh yung mga investigation po na nagdaan, wala pong parang dadalawang daan lang yung inimbestigahan nila. Wala pang nakalagay doon na ano yung naging disposition ng investigation. Ibinalandra lang nila yung nakapatay kay tawag dito, kay Kian de los Santos ay ano na, nakulong. Hindi pa rin po naniwala na kaseryosohan yun. Kasi mass killing itong nangyari eh. Massacre kumbaga sa mata ng ICC. 'Di ba? So ang iniisip po nila ay ano to, ah, tawag diyan, dapat ang mga kasong nakasampa rito libo-libo rin. Okay, libo-libo rin dapat. Ngayon, eto na. Meron pong desisyon ang Korte Suprema. Pwede niyong hanapin ito. Yan po yung mga GR. 238875, March 16, 2021, 2398483, 240954. Yan, puro March 16, 2021 yan. Okay, ito yung question nila. Mapangalan, Kiko Pangilinan, Drilon, Bam Aquino, De Lima, Ontiveros, Trillanes. Question nila ang ginawa ni Duterte na pag-alis o pagkalas ng bansa unilaterally. Mag-isa lang siyang nag sumulat sa ICC ng kanyang mga dahilan bakit po kumakalas na ang Pilipinas. Okay? So nagdesisyon po ang Korte Suprema dito. Ngayon, sa isang article po na lagi naman nating nakikita, very familiar na sa atin ito, na nilabas ng July 21, 2021 ng Rappler, kaya galit na galit kami noong mga Duterte supporters noon sa Rappler kasi nilalabas ang katotohanan. Okay? Yan, Supreme Court, Philippines obliged to cooperate with ICC. Yun po ang tema ng nilalaman na to. At sinasabi rin dito, moot and academic na yung question kung tama ba ang ginawa ni Duterte. Constitutional ba yon or unconstitutional yung pagkalas niya sa Rome Statute? So sabi ng Korte Suprema, it's already moot and academic. Kasi officially, hindi na tayo member. So bakit alamin pa natin kung constitutional o hindi na constitutional? Kung sabihin nilang hindi constitutional, ang effect sa ICC, wala na tayo. Terminated. Nakapag-exit na tayo. Di ba? At diyan po, kinumpirma rin nila na itong pag-exit na ito, tawag diyan, valid. By indirectly saying na valid ito. Kasi nagkaroon po ng pagtatalo diyan na kung tama ba na hindi na kailangan, pwede ba unilaterally lang ang pagkalas natin? Duterte lang o presidente lang ang magdidesisyon, samantalang sa Constitution kailangan ang concurrence ng Senado para sa ratification. Yun rin po yung ibinalik ng Korte Suprema diyan eh. Sinabi ng Korte Suprema, mamaya makikita niyo yun. Sinabi ng Korte Suprema na na walang malinaw na titik ang ating saligang batas sa pagkalas. Ang meron lamang doon requirement na kailangan ang concurrence ng Senado ay pagpasok pa ng presidente sa international agreement para maging magkabisa, kailangan ang ratification. In the case of Rome Statute 2000, year 2000, si ERAP ang pumirma dyan. 2005, nung si Gloria Arroyo presidente, pumunta rito ang mga taga-ICC and then request nila kay Gloria na yung transcript ng ginawa ni ERAP ay i-forward sa Senado para ito ay maratipika. And then, panahon ni Pinoy, November 1, 2011, sila PBBM ang ang senador, si Pinoy ang presidente, sila kasama sila Enrile, yan, sila ho yung mga nagratipika ng
ICC. Kaya alam na alam po ni PBBM ang pinasok niya noong November 1, 2011, ang pasikot-sikot ng ICC. Okay? Ngayon, yung pagkalas po ni dating Pangulong Duterte dito, ang epekto lamang daw nito, sabi diyan, when the withdrawal takes effect, how can the ICC act towards the Philippines? Now, sabi rito, withdrawal will have the effect of preventing, hindi na po magkakakuha um, ng ebidensya beyond, beyond doon sa, ayan, March 16, na kung kailan tayo official na po na nakakalas. Kasi 2018 tayo, 1 year kasi yan eh. So makalipas ang isang taon mula nang matanggap nila yung sulat, then doon po magiging opisyal yung pagkalas natin. At yun po, okay? So yun lang, hindi na po makakatanggap daw ng mga ebidensya ang prosecutor. Pero gaya na sinasabi ko, kanina, pinakita natin, yung sources po ng investigasyon nila ay malawakan. Pero nga silang open source, di ba? Yung mga balita, mga laman ng mga dyaryo, mga yun, sa TV, mga napapanood yon. Okay, so yung mga balita, report ng gobyerno, at in this case, hindi naman na magre-report ang gobyerno dahil kalas na tayo sa kanila. Sinabi ng Presidente Marcos na hindi makikipag-cooperate. So wala talaga silang mahihita mula po sa kanyang pamamahala directly. Okay, pero yung nakakapag-investigate sila, narito sila nag-investigate. Nakakausap nila yung mga pamilya ng mga biktima, yung mga kaanak ng mga surviving um, relatives. Now, eto, tingnan nyo ha, para malinaw doon sa mga DDS na nagpipilit at sa mga Marcos loyalists na nagpipilit na wag na ninyong baliktarin pa yung sinabi ni BBM. Wala na talaga, hindi na yan. Hindi na talaga natin kailangan, isang kahihiyan sa atin ang ICC. Kahihiyan po sa atin yung ganyang katwiran na hindi nyo rin naman kayang ipaliwanag. Nakabase lang kayo rin sa sinabi, sa narinig nyo. Pero ang totoo, sino po ba ang dapat pakinggan? 'Di ba? Sino ho ba ang ang final say pagdating po sa mga usapin ng batas? Hindi po presidente ng Pilipinas, Korte Suprema po. Ang presidente ng Pilipinas dapat sumunod sa sinabi ng Korte Suprema, 'di ba? Kaya kinakailangan po diyan ang political will. All right? Now, tingnan nyo ha. Sabi rito, mangat lang. Teka. Ayan, sabi diyan, withdrawing from the Rome Statute does not discharge a state party from the obligations it has incurred as a member. Ibig sabihin, kahit na tayo po ay nag-withdraw, nagpadala na sa kanila ng sulat, kumalas na tayo, opisyal na nakapag-withdraw na tayo sa kanila, ang sinasabi po rito ay hindi po tayo nakakaalis pa rin o hindi tayo nadi-discharge sa obligasyon. So yung binabanggit ko po naman na uh, limited jurisdiction ng ICC sa atin na kung saan effective lamang po ito magmula po ng tayo ay naging member hanggang sa opisyal tayong nakakalas, ang tawag po doon o tawagin natin itong full responsibility na dapat i-comply ng Pilipinas. Okay? Kasi sabi rito ha, tingnan nyo. A state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from this statute while was a party to the statute, including any financial obligations which may have accrued. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate. Meron po tayong tungkulin pa na makipagtulungan and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. So, nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the date on which the withdrawal became effective. Yan, a state party withdrawing from Rome Statute must
still comply with its provision. Okay? So mananatili pa rin tayong roon, may obligasyon po. Okay? Yung full um, responsibility natin na makipag-cooperate sa kanila, dapat po ginagampanan ng gobyerno yan ng Pilipinas. Mamili ka. Hustisya para sa mga biktima o para lamang po sa isang tao na akusado pa? Yun po yung malalim na tanong dito eh. 'Di ba? Ako, ang sagot ko diyan ay para ho sa hustisya ng mga biktima na sumisigaw ng katarungan. Okay? At yun po talaga yung nararapat na itaguyod ng gobyerno. Now, even if it has deposited the instrument of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings. Kaso ni Duterte sa ICC ay criminal in nature. Okay? Whatever process was already initiated before the International Criminal Court obliged the state party to cooperate. Ito po yung pinipilipit nila Harry Roque, na kung ano-anong process pa ang sinasabi. Ito na po ang linaw ng binanggit any criminal proceedings. Okay? So wala na yung preliminary na mga ganon. Nilinaw na ng Korte Suprema na kung ano ang nasimulan, okay, ng ICC. Dapat daw po ay makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas. Alright? Yan. Whatever process was already initiated before the ICC obliged the state party to cooperate. Yun. Malinaw pa ho. Malinaw pa po sa tinta ni Ximenet. Until the withdrawal took effect on March 17, 2019. Yan po, magmula noong 2019 na March 17, 2019, wala na. Hindi na po tayo obligadong wala na pong jurisdiction sa atin ang ICC. Lahat po ng gusto nilang imbestigahan mula po sa petsa na yan ay hindi po tayo obligadong makipag-cooperate. Wala po silang karapatan sa atin. Yan po ay maliwanag na panghihimasok na lamang. Yan ay maliwanag na pangongontrol na lamang po sa atin. Okay? Pero, March 18, 2019, pabalik ng November 1, 2011, may jurisdiction po sila. Pwede po nilang gawin ang pag-iimbestiga. Halimbawa, meron pang mga hindi po natuklasan ng mga malulubhang mga krimen na ang Korte ng Pilipinas ayaw namang hawakan dahil sa mga technicalities, 'di ba? Pero maliwanag pala ang mga ebidensya. Kaya lang pag dinaan sa batas ng Pilipinas, hindi uubra. Kahit na iremedyo pa natin ang ating mga batas, hindi po uubra pa rin. Bakit? Hindi yan magiging kumbaga 'di ba binabawal ng batas ng konstitusyon natin ang Bill of Attainder, tama? Yung batas na merong retroactive effect. Kaya kung wala pong batas na nagsasabing ito ay krimen, hindi po ito pwedeng gawa ng batas para masabi na yung nangyari noon ay krimen. Bawal po 'yon. Okay, pero kung sa ICC ito po ay krimen, may jurisdiction sila. Si ICC po ang huling takbuhan para sa hustisya. Kaya ang tawag nga talaga sa kanila ay Court of Last Resort. All right, and then ito pa. Consequently, liability for the alleged summary killings and other atrocities. Teka, tanggalin ko to. Yan. And consequently, liabilities for the alleged summary killings and other atrocities committed in the course of the war on drugs is not nullified or negated here. Ibig sabihin, diyan sa desisyon na to ng Korte Suprema, yun pong liability dun sa mga aligasyon ng EJK, mga summary killings na yan, mga salvage na yan, no? At yung iba pa na mga kalupitan na nangyari na dulot ng war on drugs ng polisiya ng gobyerno
na tinitake na ni Duterte ng full responsibility na hindi naman tatayo ang dito sa korte natin, kaya malakas ang loob niya na magpapakaso lang. Ang gusto lang naman kasi makasuhan eh. Hindi naman po niya gustong mag-guilty. Linawin ko lang ha. Gusto niyang makasuhan, gusto niyang makulong, pero dun sa bahay niya, okay, pero hindi niya po gustong mahatulan dahil titira talaga siya sa Bilibid Prison. Okay? And then the Philippines remained covered and bound by the Rome Statute until March 17, 2019. So yun pong mga Marcos loyalist, Marcos supporters, mga DDS na nagsasabing wala nang jurisdiction sa atin ang ICC, tama po kayo. Pero sana malinaw po sa inyo ang petsa ng sinasabi nyo. Okay, tandaan nyo, ang sabi ng Korte Suprema na siyang may final say sa mga usaping legal ay March 17, 2019. Yan po nagsisimula na wala ng jurisdiction ng ICC sa atin. Pero sinasabi rin po nila na may responsibility ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Ano ang magiging epekto nito kung hindi po tayo nakikipagtulungan? Nako, hindi mapapasama ho ang imahe ng ating bansa. Okay? Kasi tignan nyo, ang mga mauunlad na mga bansa katulad ng Japan, katulad ng France, 'di ba? Etong mga 'to, marami pa bukod diyan. Estados Unidos at China lang naman ang ayaw diyan eh. Tsaka yung ibang bansa ng mga magugulo eh. Oh. Ngayon, sila, tawag diyan, yung mga umaayaw-ayaw na yan, eh, hindi na natin dapat nang i-quote pa bakit ayaw nila. Alam naman kasi natin talaga eh. Yung mga ginagawa nila, talagang masasubject sila rito. Like in the case of United States of America. Pero dito naman po sa atin, di ba? Kung ito po ay masama para sa isang bansa, bakit yung mga mauunlad na mga bansa, katulad ng Singapore, katulad ng, yung binanggit ko, ng Japan, ng France, at iba pang mauunlad na bansa, Inglaterra, bakit sila member dito? 'Di ba? At hindi naman po totoo na ito po ay ito ho ay isang paraan ng Western countries na naging colonizer nung araw ay isang paraan nila para po kontrolin pa rin ang maliliit na bansa, para i-colonize pa rin tayo. Ang layo naman po noon. Dahil ito hong ICC, itong Rome Statute mga kababayan, hindi po sila makakapagdikta sa anyo ng gobyerno. Hindi po sila makakapagsabi sa atin na iboto nyo si ganito. Hindi po sila makakapagsabi ng ganon. Okay? Wala. Ay nako. Kaya natatawa ko sa iba sinasabi nila na dinidiktahan tayo, pinipili tayo. Diba? Ang problema lang natin dito, papangit lang po ang imahe ng ating bansa. Dapat lang na tayo ay mabigyan ng sanction pagka ganyan. 'Di ba? Kasi bakit natin bibigyan ng puwang ang mga berdugo na in the future, 'di ba, ay pwedeng may umiral ulit? Oh, gusto pa ba ng Pilipinas na magkaroon ng digong 2.0? Oh, 'di ba? Magkaroon pa tayo ng Digonya, oh, si Sara. Tapos Digonyo 2.0 si Baste. Gusto nyo pa ba 'yon? Tapos yung mga korte natin ayaw humawak ng kaso. Takot yung mga judges. Oh, gusto nyo pa ba yung ganon? Oh, 'di ba? Wala na tayong court of last resort, 'di ba? So mainam na ang Pilipinas po ay ibalik po ni PBBM. Total isa naman siya sa nag-ratify, 'di ba? Noong 2011 November 1. Ano, ay kung hindi niya gagawin 'yon, dapat niya pong ipaliwanag bakit niya ni-ratify, 'di ba? Oh, and I'm sure hindi naman niya sasabihin, I was forced, I was influenced. Iba yung situation noon. And for sure, nung pinagdidebatihan nila yan, pinag-uusapan po dyan the possibility na magkaroon ng isang malupit na leader ang Pilipinas na hindi po tatabla ng mga batas natin dahil matatakot ang mga
biktima ang mga nabuhay ng mga biktima o yung mga kaanak ng mga natodas na biktima na magreklamo sa mga local courts natin. 'Di ba? Takot silang baka mapatay sila. Hmm. Kaya marapat lang ibalik tayo diyan ni PBBM sa Rome Statute para mas gumanda lalo unang-una sa imahe ng kanyang pamilya, 'di ba? Ang tatay niya inaakusahan ito ng kalupitan, yung mga human rights violations nung panahon ng martial law. Hmm, 'di ba? Kaya nga maraming nagulat noong 2011 nakabilang siya sa nagratifika ng Rome Statute. So dapat ganun rin pong gawin ni PBBM. Maaaring pagkatapos ng mga investigation na ito, ibalik niya na ang Pilipinas. Or maaari naman po bago siya mawala sa pwesto sa huling taon niya, doon niya ibalik ang Pilipinas sa Rome Statute. Tama? Para at least wala na silang masasabi na na pinabayaan ni PBBM na baka may umiral uli na o baka maging presidente si Digonya, patay na, 'di ba? Yari na buto-buto. Okay? Definitely it takes a political will para maibalik ang ICC dito sa Pilipinas o ang Pilipinas sa ICC. Madali lang naman pong gawin 'yan eh. Susulat lang ang presidente natin. Sinasabi lang niya na yung nire-reaffirm ko o at nire-reinstate ang aming membership. Oh. I, Bongbong Marcos, President, now President of the Philippines, and formerly one of the senators who ratified the Rome Statute. Yun. Okay? Sabi ni Lori Mamag, pwede tayong sumulat sa OP. Pwede po yun. Alam nyo, nakalimutan ko yung email address si PBBM. Binabasa niya yun. Pag kayo huy magawi doon sa Museum, okay, sa Malacanang, yung ginawa nila FL, yung meron po doon sa taas, sa second floor, may mga laptop doon. Pwede po kayong mag-compose ng message nyo, i-direkta nyo yun. Rekta po kay PBBM yun. Okay, pwede ho yun. And then, alam ko, itong ating mga vlogs, pinanunood rin po nila. Okay? Kaya nga ini-insist ko palagi eh. Alam niyo naman, di ba? Ilan na yung mga kinontent natin na pinuna natin tapos nangyari. Oh. Alright? Okay, so yun natin to.